What's good mga kapatid? Ito ang Top Notch Sports at sa video na ito ay muli nating pagbibigyan ang ating mga subscribers para sa most requested prediction ng isa sa mga most awaited matchup sa Battle of YouTubers via Sabong International. Ito na nga ang parating na bakbakan sa May 12. Ang leader ng Brusco Bros na si John Lawrence Jacob kontra kay Kiefer Bros sa semifinals. And for your information lang mga kapatid na kung sino ang manalo sa kanilang dalawa ay haharap kay Super Jeric ng Brusco Bros sa finals at may tsansang mag-uwi ng tumataginting na 1 milyong piso. Kaya atin ang simulan. Alamin muna natin kung ano bang background nilang dalawa sa basketball. Unahin na muna natin si John Lawrence Jacob. Si Jonah ay nagbatak sa paglalaro ng basketball 3 years ago at palagi itong nakakasama sa mga palaro ng liga. Kaya hindi na bago sa atin na makitang marami siyang alam na galaw sa basketball. Naging MVP rin ito si Jonah sa mga liga na kanyang sinasalihan. At sa ganitong estado ay maituturing natin siyang isang street baller. Hindi gaanong athletic pero kayang sumabay mapa-amateur o professional na liga. Kayang-kayang pasunurin yung kanyang mga katawan sa kanyang ginugustong galaw sa basketball. Dahil kung kayo ay matagal ng follower ng Brusco Bros, si Jonah ay isang mahusay na mananayaw. Nito nga lang mga kapatid ay nakakaya pa niyang mag-breakdance kahit na alam na nating matagal na siyang hindi sumasayaw. Tingnan nyo ang video na to mga kapatid. At mapunta naman tayo kay Kiefer Bros. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Kiefer ay isang comedian and content creator. May tuturing din natin siyang isang street baller. Bagamat wala mang training sa professional basketball itong si Kiefer, nahasa ang kanyang galing sa paglalaro sa mga pagsali-sali sa normal na 5v5, 3v3 at 1v1. Madalang pa itong mag-participate sa mga liga mga kapatid. Kitang-kita naman natin yan sa kanyang mga galawan lalo na nitong huling laban niya. Halos marami nga silang similarities ni Jonah dahil isa din siyang mananayaw. Kaya kung ako ang tatanungin ay pareha silang nagtataglay ng agility o quickness. Dahil dyan ay mabilis nakakapag-adjust ang kanilang mga katawan lalo na sa mga gusto nilang gawin na moves. Dagdag boost din kasi yan sa reflexes ng isang tao. Kaya kung isasalang natin sila sa ibang laro ng sports ay siguradong mabilis silang makakapag-adapt, especially kung kinakailangan gamitan ito ng puwersa at galaw. At sa mga hindi nakakalam ay naglaban na ng 1v1 sa basketball itong si Jonah at Kiefer noong June 2020. Kaya bago tayo pumunta sa kanilang stats ay tingnan muna natin saglit ang ilang moves na kanilang ipinakita sa kanilang 1v1. Bagamat hindi gaanong seryoso ang laban na ito ay makikita nyo na agad ang diferensya ng dalawang manlalaro sa isa't isa. Panoorin natin to mga kapatid. Mapunta na tayo sa kanilang stats na inaabangan ng lahat. Ang mga stats na makikita nyo ay base sa kanilang huling laro, kaya unahin na natin si Jonah. Si Jonah ay bumitaw ng 16 shot attempts at 10 naman dito ang pumukol. Wala siyang 3 na pinakawalan sa laban na ito. At kung usapang free throw naman ay may 2 free throws made siyang nagawa out of 3 attempts. Mula sa pagiging injured ay hindi ito nag-slow down sa kanya upang bumuo ng shooting percentage na 62.5% field goal. Grabing taas na mga kapatid at sabi nga nila parang hindi na injury o walang iniindang injury itong si Jonah. At sa kanyang first win kontra kay Justin napansin nating nag-iba na ang galawan ni Jonah sa basketball. Mas nag-improve na ang kanyang inside penetration dahil lahat ng kanyang puntos ay galing sa paint. Kitang-kita rin ang presensya ng kanyang power sa pag-drive ng bola sa loob. Kung ganito ang palagi niyang gagawin sa laban nila ni Kiefer at hindi mimintis ang kanyang mga tira ay magiging easy win na lang ito para kay Jonah. Samahan pa natin ang mga inspired by Kobe na fadeaway shots sa kanyang size. Kung mapapansin natin sa kanyang laruan, para siyang sentro na shooting guard dahil sa tindi ng kanyang depensa at rebounding, then switch naman agad para sa opensa.
At ang mga pamatay pa niyan mga kapatid, matangkad na nga itong si Jonah. Lumulow post hook shots pa. At hindi lang yan, hindi lang natin nakikita pero kung napapanood nyo ang kanyang mga laro before, may teardrop shot din ito sa perimeter. Kung lahat ng yan ay gagawin niya sa kanilang laban, paniguradong magiging too strong and too big siya para kay Kiefer. Ilang lang yan sa mga key pointers para manalo siya sa laro nila ni Kiefer at mag-advance sa finals. And speaking of Kiefer, siya naman ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Pero bago yan ay kung nakaabot ka na sa portion ng video na ito at hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell. And well, tuloy tayo kay Kiefer. Huwag natin itong mamaliitin dahil sa kanyang huling laban ay nagtala siya ng 10 out of 24 shots. 2 tres ang kanyang binitawan pero parehas itong mintis. 1 free throw naman ang kanyang nagawa at pumasok pa ito. Sa kanyang pagtira ng free throw nakuha pa niyang magpatawa. Talagang kahit sa mismong laro ay hindi nawawala ang kanyang pagiging komedyante. Well, dahil sa ipinakita niyang performance ay meron siyang shooting percentage na 41.7% field goal. Sa kanyang laban mga kapatid ay iisang laro lang ang napansin kong kanyang specialty noon pa, ang kanyang alas na perimeter shooting. Pero hindi lang yan. Overall ay ibibigay ko kay Kiefer ang stamina, dribbling skills, crossover, scoop layups and behind the back layups, pati na rin ang floater o teardrop. Kung usapang speed naman at quickness ay kuhang-kuha niya rin ito. Kaya delikado kapag naging flat-footed si Jonah sa pagdepensa niya kay Kiefer dahil hindi malabong mapasayaw niya ito ng ilang ulit. Isa pa niyan kapag minalas-malas itong si Jonah sa simula at naubusan siya agad ng hangin ay malaki ang tsansa na mabaliktad ang sitwasyon. Nakita na natin yan dati pa dahil hindi rin naglalayo ang traits ni Kiefer kay Von. Malamang sa malamang gagamitin ni Kiefer ang kanyang advantage at susubukan niyang pagudin itong si Jonah para siya ang maging lamado sa bakbakan. Ito ang matinding prediction mga kapatid dahil once na ma-maximize ni Jonah ang kanyang skills and objectives early in the game ay talagang easy win na lamang ito sa kanya. Pero kapag inabutan siya ng limit sa kanyang stamina ay chance na ito ni Kiefer para baliktarin ang laro. Isa pang napansin kong tactics ni Kiefer ay yung kanyang pagiging komedyante. Maraming factor kasi ang naidudulot niyan sa game mga kapatid, lalo na kapag seryoso ang iyong kalaban. Hindi lang yan basta for entertainment. Once na tumawa ka at madistract sa kanyang pagpapatawa ay nagpapawala yun ng focus, rhythm at momentum sa isang player. Bukod dyan ay mas lalo kang hahapuin kapag nakakaramdam ka na ng pagod tapos tumatawa ka pa. Kaya dapat talaga ay focus lang sa game. Maintain lang ang confidence at huwag mamadaliin ang laro upang ma-meet nila ang kanilang mga full potential at limit breaking na magbibigay ng magandang laban sa isa't isa. Iyan ang aking insights na may bibigay para sa parating nilang laban sa May 12. Miyerkules na yan mga kapatid. Kung gusto nyo naman mapanood ang highlights ng kanilang bakbakan sa May 12 ay i-upload ko ang video dito sa aking channel. Highlights lang yon mga kapatid. Ikakat natin yung mga dead air ball possessions at timeouts during the game para naman all actions lang yung makita nyo sa i-upload nating video. Abangan nyo na lang yan sa ating channel mga kapatid. And igagrab ko na rin ang opportunity na to para pasalamatan si TV150 at Jonah Renz Jacob sa pagsuporta at pagko-comment nila sa ating magkabukod na videos. Bilang isang maliit na YouTuber ay isang karangalan sa akin na makitang nagko-comment ang mga taong tinitingala at iniidolo ko sa buong YouTube industry. And well, hanggang dito na lang muna. And again, maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.